Boss, 1v1 boss. Karib ako ng trabaho. Mabawing yung pagod ko sa'yo. Guys, galing pa daw siya trabaho. Kahit pagod, sinadya niya pa ako dito. Heto pa lang ata yung nakakalaban ko na puro tipi para kumagat ako sa plano niya. Tingnan nyo guys, sinisibat ko na siya dyan pero nagre-recall pa rin sa harapan ko. Di ko alam kung ano yung nasa isip niya. Yun naman pala, inaantay niya lang pala akong pumasok. Ay, gagi ka. Kagat lang pala yun. Magaling siya sa utakan pagdating sa 1v1 kaya pinatagos ko na yung mga sibat ko sa minions para mabawasan siya. Nang mapansin kong kalahati na lang yung buhay niya, doon ko na binalak manghimasok. Kita nyo kahit low HP na yan, nakuha niya pa rin akong asarin at tipihan. Kung inaakala niyang mauulit pa yung kanina, pues ngayon hindi na. Tama na yung isang score para sa kanya. Ang gago. Habang naglalakad ako, bigla siyang lumabas kaya sinandal ko na agad siya sa kanyang tore. Syempre, binawasan ko na ng kaunti kaya pag lumusob ako, alam nyo na ang mangyayari. Siya yung tipong manaralo na hindi umaatras kapag sabayan ni hindi man lang niya naiisip kung ano ang kanyang magiging kahihinatnan. O baka sabihin nyo, pindot gaming ako nag-ulti talaga ako doon para ma-check kung may blue blop siya. Sinuwerte ako kasi meron pa. Kaso nga lang, ibang blue blop ang aking inasikaso. Walang iba kundi si Mia na walang ibang ginawa kundi maglaho. Pati tuloy bubblegum ng katabi niya hindi na lumulobo. Basta nabasa ko yung galawan ng kalaban ko guys, tuloy-tuloy na yan. Baka ang ultimo si Superman hindi na ako mapigilan. Ikaw ba naman tamaan ng ligaw na sibat? Huli. Ito na mabuti, tumama eh. Hindi ka na makakaisa dyan. Sa tuwing alam kong magkakaroon ng digmaan, lagi akong preparado. Oo, mawawala siya ng mga ilang segundo pero paglitaw, tinitiyak kong merong papanaw. Kapag ganito pa naman nagiinit na yung mouse cube ko, antimano kahit sa loob ng base papasukin ko. Napa-invisible agad siya sa sobrang kabado. Napakabilis niyang nawala sa paningin ko. Kala ko nga katapusan ko na kasi na-corner ako dito sa loob ng base niya tapos wala pa akong dash. Ngunit hindi ako nag-alinlangan na siya ay takbuhan. Haharapin ko na lang kung ano ang aking magiging kapalaran. Parang birthday ko nga isipin nyo natakasan ko pa yung ganong delubyo. Sa katunayan nga niyan bilang katapangan hindi ako umuwi bagkus nag-lifestyle ako sa kanyang minions. Masakit. Napapabulong na lang sila ng masakit, di nila alam meron pang masasakit. Damang-dama nila yung hapdi ng mouse cube ko. Pumapasok ba naman sa ganitong punto? Talagang magugulat ka na lang kapag ganito. Pati mga manonood gulong-gulo. Kung kanina nakukuha niya akong tipihan, ngayon ako naman. Bilangin niyo kung ilang sibat lang yan Sakit eh. Hanggang dumating sa pagkakataong pati sa labas ng kanyang tahanan ay akin na siyang inaantay. Kung saan ko siya nadatnang nabuhay, dun at dun din siyang malulustay. Another one. At ayun na nga guys, nasungkit ko na naman ang pagwawagi. Kayo, kailan nyo ako susubukan? Baka check yan. Grabe, kahit umuulan, di nila ako tinatantanan. Gagawin ka ba, boss? Pwede mo ba ako labanan kahit 1v1 lang? Taga saan ka, boss? Antipolo, dinayo pa kita dito, boss. Kahit umuulan. Oo naman, dadayuin talaga kita. Grabe, mukhang malakas to Walang ulan-ulan sa'yo, boss Ulan-ulan to, wala kang kapote-kapote kahit tumulan bumagyo yan. Batak na batak to, tara. Kita, boss. Tara, G. Grabe guys, kahit umuulan, hindi yun hadlang para dayuin ako ni Kuya. Galing pa ako Antipolo, guys, para makalabang ko lang si Jay. Hindi ko maglalakas loob dumayo guys kung hindi malakas kaya sineryoso ko. Binigyan ko kaagad ng unang patikim para mabawasan ang aking pagiging kabado. Kinat ko yung mga minions niya para mapilitan siyang lumapit sa akin. Sa ayaw at gusto niya, kakailanganin niya akong harapin. Itutulak ko siya dyan ng sibat at magpapanggap akong natatakot. Pero pagbalik ko, ang mangyayari sa kanya ay kakilakilabot. Kapag ganyan, maghahanap ka na lang talaga ng pwedeng makamot. Pero sa kabila nun, makukuha niya pang makabawi sa akin. Ang ginawa niya kasi nagpabait siya para aking pasukin. Tapos biglang mag-uulti kaya nagawa niya akong pitasin. Gagi. Wala bigla. Balak ko sanang kunin yung blue blood niya dito pero napagtanto ko parang mas matimbang kung siya yung buburahin ko. Natawa na lang ako dyan guys kasi isipin nyo ilang one hit lang akin na siyang napaslang. Kaakibat dun ang pagbawi niya sa akin at ang pagiging matapang. Bigla siyang nawala tapos nagulat ako nasa likuran ko na at nakawindyalan pa talaga. Sakit. Dahil dun guys napilitan na rin ako mag-build ng windchalat kaya lugi na siya ngayon sa akin. Nag-German cut na rin ako bago umalis para walang maging problema at maging malinis. Sa puntong ito, papagamitin ko muna siya ng windchalant bago ako pumasok. Kaso nga lang hindi ko siya naabutan kasi may build siyang boots samantalang ako wala. Ngunit kahit ganun naging agresibo ako sa anumang pagpasok nito.
Yata, boss. Akala niya yata tatapusin ko na pero wag siyang mag-alala dahil meron pa akong pasalubong para sa kanya. Pinag-isipan kong mabuti kung aalisin ko ba tong Blade of Despard ko o hindi. Pero mas maganda na yung nag-iingat kaysa magkamali. Kinuha ko na muna tong mga blue bluff niya, sayang din kasi. Tsaka ako naisipang magpakalawa ng sibat para bahagya siyang magulat. Napapansin nyo rin ba guys, minsan hindi tumatama yung mga sibat ko pero sinasadya ko yun kasi kasama yun sa aking plano. Syempre ang iniisip niyan ngayon wala na akong ulti kaya ang alam niya lamang na siya sa akin. At ayun na nga guys, makakamtan ko na naman dito ang panalo. Palagi na lang bang ganito? Pero kahit na ganun, hindi naman sayang yung pagpunta dito ni Kuya kasi nakaharap niya ang nag-iisang bida. At least kahit papano na-experience niya kung gaano kalakas ang aking enerhiya. Bali, ang standing ko na nga pala ngayon, 180 wins, 0 losses pa rin. Sana kapag kayo na ang nakaharap ko, pala rin kayong ako'y talunin. Eh, baka check yan. Tuloy-tuloy na to at hindi na mapipigilan. Nice game. Nice game.